Game na po mga kababayan. Umpisahan natin itong tatalakayin natin kay Roque. May sinasabi si Roque mga kababayan. No? Yung panis na issue na po, nire-recycle na naman ni Roque mga bossing. Pinapaulit-ulit na naman ho ni Roque mga kababayan. Ano po yun? Eto, pakinggan ninyo mga bossing. Please, yung mga Pilipino nating mga nandyan sa California, kasama na si Maharlika, pwede ba mag-FOI na kayo, mag-freedom of information na kayo? Meron pang freedom of information, nalalaman si bossing mga kababayan. Sabi ni Inamo TV, nguso, Alam niyo po kung ano yung gustong i-recycle ni Harry Roque, mga kababayan. Yung pinakalat po ng mga DDS na base po, no, doon sa isang reporter na tinanong si Attorney Claire Castro about doon sa pagkakakulong daw po ni First Lady Lisa Marcos sa Los Angeles, mga kababayan. Sabi po ni Attorney Claire, ang vice-presidente pala ang may kagagawa ng fake news na yun. Di ba? Kasi daw nasabi ng vice-presidente na ang vice-presidente ay nakakulong sa Estados Unidos. Wala hong katotohanan mga kababayan. Na-debunk na din po iyan. O eto, pinapahalungkat ni Roque, nagmamakaawa na po. Nagmamakaawa na si Roque mga kababayan. Kailangan mapabagsak nila ang gobyerno ni Pangulong Bongbong Marcos. Dahil pag hindi po yan nangyari mga bossing, iuuwi ito, no? Nang may subong hotdog. Hindi, tender juicy. Kayo kung ano-ano iniisip nyo. Iuuwi ito mga kababayan, maniwala kayo sa akin. Kaunti na lang ang oras niya, kaya nagmamadali na ho yan. Bakit to mga bossing? Malapit na yung kanyang asylum. Malapit na ma-deny. Bakit ho mga kababayan? Ang gobyerno ng Pilipinas ay kumikilos na po para ipaliwanag sa the Netherlands na si Roque ay walang katotohanan yung mga sinasabi. Di po ba? Sinasabi ginigipit ng gobyerno. Samantala, binibigyan siya ng pagkakataon, no, na ipaliwanag ho lahat sa Kongreso mga kababayan. Ngayon, nung nagyabang siya, naghamoy siya, meron po akong ipapakitang dokumento sa inyo. No, katunayan na yung ari-arian na yan o yung pera sa aking bangko ay hindi galing sa Pogo. Nung sumunod na mga hearing na po, hindi na po nagpakita si Roque, mga kababayan. Kaya kailangan mapabagsak niya ang gobyerno ni Pangulong Bongbong Marcos. At yan ho hindi lang ako may sabi. Sabi din ni Pebbles Talakera, mga kababayan, ni Mami Pebs, na si Roque ang kaisa-isa doon sa hapagkainan sa Hong Kong ang nagsabi na magaling daw siyang magpabagsak ng gobyerno, mga kababayan. Nagkamali daw ang kampo ni Pangulong Bongbong Marcos dahil magaling daw siyang magpabagsak ng gobyerno. Sedition. In fairness naman po, madami silang nandoon, pati yung mga DDS vloggers. Wala namang mga nag-second demotion sa kanya. Di po ba? Ngayon, kaya pinapaulit-ulit ni Roque yung mga issue kahit wala na, kahit hindi naman totoo, kahit na-debunk na ho, baka sakali na matsambahan. Baka sakali na kumagat at may maniwala pa. Hindi na nga pinag-usapan yan Napahiya na nga po mga kababayan. Di ba yung mga nagpakalat niyan, sila Maharlika? Anak na tinapa. Ano ebidensya nyo na nakulong ang First Lady? Pader? Anak ng... hindi ko tinuloy Anak ng tinapa. Pinakitaan yung mga DDS ng pader, mga kababayan. At nandoon daw sa likod ng pader na yon nakakulong si First Lady Lisa Marcos. Yung mga utu-utu naman po mga DDS, mga bossing, ayun, naniwala ho agad.
Pakitaan agad ng ng ano 'no, na pakitaan lang ng pader, naniniwala na. 'Pag ho diyan sa mga 'yan mga kababayan, may nagsabi sa kanila, "Hoy, yung binabash niyo lagi si Mark Ramos nakakulong na." Ay, matutuwa yang mga 'yan. "O asan ebidensya, asan pa ebidensya? Nakikita mo 'tong pader na 'to? Nasa likod niyang bawal umihi sa pader na 'yan. Nandoon nakakulong si Mark Ramos." Maniniwala na ho agad yang mga 'yan. Pakinggan niyo si Roque, oh. Nang malaman natin ano talaga ang papel, kung meron man, anong ginagawa ni First Lady doon sa lugar kung saan natagpuan ang bangkay ng isang mayamang Pilipino na namatay di umano dahil sa drug overdose. Mga kababayan, eto ho ngayon na pinakinig ko sa inyo yan, nung nakita ko yan siguro mga 1 oras bago tayo mag-umpisa, kakapost lang ni Roque nito. 3 minuto kakapost lang. Bali 1 oras at 3 minuto ang eksakto na ipinost ni Roque to ngayong araw, mga bossing. Sabi ni Janelle Van der Herst, hayaan na natin siya sa the Netherlands. Masarap hotdog nila dun. Gang sa magkasakit. Nakaka-cancer yun. Sabi ni Romeo Galasino, mema na lang si Roque. Attorney Harry Roque, wala na kasing pumapansin sa kanya. Magugulat na lang tayo. Hawak na ng mga otoridad. Si Harry Roque, iuwi na ng Pilipinas. Di ba? Tingnan nyo ho, mga kababayan. Maraming nagsasabi sa akin, matalino daw ho itong abogado na si Roque. No? Sabi ko, ako hindi kasi ako naniniwala na matalino siya. Kung matalino, hindi siya mapupunta diyan sa sitwasyon niya na yan. Madami ho, mga kababayan, ang nagsasabi na si Roque ay matalino. Pero tingnan nyo, dahil nga po napunta doon sa mga Duterte, sa side ng mga Duterte, ayan, requirements kasi sa kanilang mga DDS yan. Kailangan utu-utu ka at BOBO ka para maging DDS ka. Tingnan nyo, yung talino ni Roque, naging BOBO na din ho, mga kababayan. Naniniwala doon sa mga ganyan. Sabi-sabi, hindi, kailangan niya kasi talaga yan Kailangan ni Roque na mapabagsak ang gobyerno ng Pilipinas upang sa ganon maging malaya siya ulit. Pagka nailagay o nailuklok ulit nila o nailuklok nila si Inday Sara Duterte dahil nasibak nila si Pangulong Bongbong Marcos, expect nyo mga kababayan, si Roque, uuwi yan, walang kaso. Dismiss lahat. Expect mo, yung China, naku po, tatahimik na naman doon sa West Philippine Sea. Bakit? Sunod-sunuran tayo doon. Hanggang ngayon nga hindi nagpaparamdam o hindi man lang magbigay ng komento ang ating Vice Presidente patungkol doon Sabi ni Edgardo Malazarte, kung matalino yan, dapat nasagot niya ang mga tanong sa Quadcom. Totoo nga naman. Hindi. Kasi nga, siya ay parte ng DDS. Ang number 1 requirements ng mga DDS, mga kababayan, ay kailangan hindi mo gagamitin ang utak mo at utu-utu ka. Kailangan i-downgrade ni Roque yung kanyang utak. Kailangan mag-anga-angahan na din siya. Sabi ni Inamo TV, bayad si Sara ni China Ulitin ho natin si Roque, mga kababayan Pakinggan ho ulit natin. Please, yung mga Pilipino nating mga nandyan sa California, kasama na si Maharlika, pwede ba mag-FOI na kayo, mag-freedom of information na kayo nang malaman natin ano talaga ang papel, kung meron man, anong ginagawa ni First Lady doon sa lugar kung saan natagpuan ang bangkay ng isang mayamang Pilipino na namatay di umano dahil sa drug overdose. Roque, ikaw na mag-imbestiga. Total, ikaw naman ang nakaalam dyan. Ang First Lady, naka-attend na nga ho ng Vatican, mga kababayan. Kung si ano kaya, like example, mga kababayan, nandyan na si Sir Eseng Mariano at si Maria Montemayor. Ano kaya, kung ang pagkamatay ng Pope ay nataon nung namumuno pa si dating Pangulong Duterte? Pupunta kaya yan sa Vatican? Si dating Pangulo? Tingin ko hindi, Kasi banas na banas yung dating Pangulo sa Pope no? Bakit ba traffic? 5 oras na traffic. Nandyan po yung Pope.
Gusto kong tawagan yung Pope. Murahin ko, ay, umuwi ka na, PI ka. Siguro hindi a-attend, no? At feeling ko nakakahiya pa ding iharap yung dating pangulo sa mga ibang leader, mga kababayan. Anyway, iwanan na ho natin si Roque, no? Tanggalin na po natin si Roque, mga kababayan. Huwag kayong mag-alala. Makikita nyo pa din si Roque sa mga darating na panahon. Nakaposas na. Ano po?